Pero hindi lang yan ang pasabog nila dahil sa wakas ay nasagot na nga ang mga rumor tungkol sa kumakalat na balita noon na maglalabas nga daw sila ng R15 version 4. Pero ang mga haka-haka na yan ay nagkatotoo na nga dahil nilaunch na ng Yamaha ngayong 2021 ang makabagong R15 version 4. Tara at samahan nyo akong pag-usapan natin kung ano-ano na ba ang nagbago sa R15 na ito at sa tingin ko mukhang may bago na naman kayong pag-iipunan. Unang tingin, kuhang-kuha talaga nito ang pormahan ng YZF R7. Sa kulay, sa design, sa kanyang headlight, at sa tingin ko, ito na nga rin ang magiging basis ni Yamaha kapag naglabas na rin sila ng bagong version ng R3. Pero sa tingin ko lang naman yon guys. Pero kung inaakala nyo na sa panlabas lang nagbago ang R15 ay nagkakamali kayo dahil marami na rin nadagdag na bagong features sa version 4. Katulad na lang sa kanyang 155cc LC4B engine na naka-variable valve actuation na nga rin. Isa din ito sa pinagmamalaki ng Yamaha sa bawat engine ng kanilang motorsiklo dahil ito lang naman ang responsible sa mas matipid na gas consumption at mas malakas na torque dahil sobrang napaka-precise talaga ng supply ng fuel nito. Bukod dyan, kargado na din ang makina nito ng traction control. Malaking tulong ito bilang safety features dahil mas mapapanatili nito ang kapit ng gulong sa mas madulas na kalsada, especially kapag maulan at mas nagbibigay din ito ng magandang cornering sa racetrack. And also, meron na rin itong quick shifter. Malaking tulong talaga ito lalo na sa power output ng motor dahil hindi mo na nga kailangan pisilin ng clutch every time na mag-a-upshift ka ng gear. Dahil tuwing ginagawa mo yon, alam nyo ba na tumitigil ang power supply ng milliseconds at medyo crucial din ito lalo na sa mga racing competition. Kaya maganda talaga ang nagagawa ng quick shifter dahil sungkit ka na lang ng sungkit without interrupting the power. Siyempre kung may special features sa upshift, kailangan meron din sa downshift. Kaya nga naglagay na rin si Yamaha ng assist and slipper clutch sa R15 version 4. Kaya asahan na natin ng mas malambot na clutch tuwing magme-menor tayo. And also, pine-prevent din nito ang excessive engine brake na nagkoko sa pagka-skid ng ating rear wheel. Hindi lang sa forma at power nag-invest si Yamaha, kundi pati na rin sa comfort ng rider. Kaya siguradong mababawasan na ang pagkangalay ng ating mga kaliwang kamay tuwing may long rides tayo. Meron din itong 37mm upside down fork suspension na mas pinasolid at nagpo-provide ng mas stable na manibela during high speed or high braking. Naka-ABS na nga rin ang preno nito sa harap at likod. Ang isa nga din sa pinaka-highlights nito ay ang kanyang 140mm wide radial rear tire na merong flexible sidewalls na nagbibigay ng mas magandang grip tuwing magbabanking tayo. Dahil nga sa bagong aerodynamic body design ng V4, mas mabilis mo nang mahihit ang top speed mo dahil less air drag ka dito. Meron din itong side stand engine cut-off switch. Ang kanyang LCD panel naman ay may pagkakahawig nga sa YZR M1 na meron na ring Bluetooth connectivity na pwedeng i-connect sa inyong mga smartphone para ma-aware tayo if meron bang nagte-text sa atin o tumatawag. Tumitimbang naman ito ng 142 kg at may fuel capacity ito na 11 liters. Sa kanyang seat height naman ay may taas ito na 815mm. Available naman ang version 4 in 3 colors: metallic red, dark night, at racing blue. Kumpara sa version 3, sobrang dami nang ang upgrades na nadagdag sa version 4 kaya asahan din natin na may dagdag din ito sa kanyang presyo. Pero kahit ganun pa man ay sulit na sulit pa rin ito dahil sobrang laki talaga ng ginanda ng R15 version 4. Overall para sa akin, mas nag-focus nga talaga ang Yamaha kung paano ba magiging sporty at big bike looks ang design ng version 4 na mas nagbibigay ng racing feeling tuwing nakasakay ka dito. Bukod dyan, sulit talaga ito dahil yung mga technology na makikita mo sa mga higher cc nila na R-Series ay makikita mo na nga din sa R15. Sa tingin ko halos kasing laki na rin ng katawan nito ang R3 at kung titingnan ito ng ibang tao mukhang pagkakamalan nila tong high cc. Ang masasabi ko lang, kahit kailan hindi talaga tayo binibigo ni Yamaha pagdating sa mga motor na nilalabas nila. Pero sana lang kung sakaling ilalabas na nila ang version 4 sa Pinas, wag din sana nilang kalimutan dalhin dito ang R15M.
Dahil para sa akin, eto na siguro ang pinakamagandang 150cc na sports bike na nakita ko. Same din ito sa specs ng version 4 pero may mga special features nga din ito. Tingin ko ay papalo ang presyo ng version 4 sa atin ng 170k up to 175k. At ang R15M naman ay sa tingin ko ay aabot ito sa 180,000 to 190,000. Okay guys, I hope sana nagustuhan nyo ang hinanda kong video patungkol sa R15 version 4.